Welcome back sa PS Rewind. Itampok natin ngayon ang pinakakinagigiliwang palabas ngayong 2026 na pinamagatang Project Hail Mary na hindi ko akalaing maganda pala. Subscribe for more. Sa isang spacecraft, ginising si Ryland ng makina galing sa medically induced comatose. Inaalam ng AI ship kung maayos na ang pag-iisip niya pero wala siyang maalala at natatakot siya sa kakaibang robot na humahabol sa kanya at tumakas papalayo para maghanap ng iba pang tao. Sa wakas ay nakakita rin siya. Yun nga lang ay patay na lahat sila. Anyayari? Naglibot-libot siya sa paligid para malaman kung asan siya. Pagsilip sa bintana ay nasa kalawakan pala siya. Nakapagtataka din dahil alam niya kung paano i-operate ang mga aparato dito. Ibig sabihin ay isa siyang scientist. Sa kabilang kwarto ay may malaking screen na nagpapalabas ng mga magagandang lugar sa Earth. Nakahanap na siya ng maayos na damit. Pinahanap niya sa AI kung nasaan ang kapitan pero sinabi nitong siya na lang ang natitirang buhay sa spaceship. Inutusan niya itong bumalik na sa Earth pero hindi ito kasama sa kanyang program. May nakita siya sa screen na araw at naisip niyang nasa solar system pa rin siya kaya pwede siyang makapagpadala ng mensahe sa Earth. Kaso sinabi ng AI na aabutin ito ng 12 years para makarating sa Earth. Nalilito si Ryland at nang tingnan niya sa mapa ay napagtantong ibang sun pala ang nakikita niya. At nang i-check niya ay paubos na rin ang fuel nila. Nang kalkulahin niya ay halos 113.8 years ang distansya niya sa Earth. Biglang sumakit ang ulo niya at may naaalala na siya. Dati siyang molecular biologist at nabalitaan niya ang kakaibang sinag sa kalawakan na tinatawag na Petrovaline at nalamang dahil dito ay unti-unti nang dumidilim ang araw. Isa siyang elementary teacher noon at di lang maalam sa mga ganitong bagay ay maraming tanong ang mga estudyante sa kanya. Pinaliwanag niyang ang Petrovaline ay isang infrared na linyang mula sa araw papunta sa Venus na siyang nagpapahina sa araw. Sa loob ng 30 years, maaaring magyelo na ang Earth dahil dito. Natakot ang mga bata pero sinigurado niyang nagtatrabaho na ang pinakamatalinong tao sa buong mundo para masubo ito. Sa present, nag-ahit muna siya at naghanap ng alak at pulutan para maglasing. Tiningnan niya ang mga gamit ng mga namatay at naalalang magkakaibigan pala sila. Ginamit ang mga damit nila para magsayaw-sayaw at kunwari ay wala siyang problema. Nagsulat siya sa whiteboard para malaman kung sino talaga siya at ilang sandali lang naalala niyang minsan pagkatapos ng klase ay binisita siya ni Eva na siyang nangunguna sa pag-aaral ng Petrovaline. Nabasa nito ang research paper ni Ryland tungkol sa hindi na kailangan pa ng tubig para mabuhay at binigyan siya ng pagkakataon para patunayan ito at humingi na rin ng tulong sa kanya. Sabi niya, kaya nga ako natanggal sa trabaho dahil dyan. Ang balita ko natanggal ka sa trabaho dahil ininsulto mo ang bisor mo at dahil ayaw din sa'yo ng mga kasama mo. Nilayuan na siya ni Ryland pero pinakita sa kanya ni Eva ang mga sample ng Petrovaline na nakuha ng probe na kayang mabuhay sa surface ng araw kaya maaaring tama ang theory ni Ryland. Napapayag din si Ryland nang sinabihan siyang mamamatay na ang araw at kailangan namin ng tulong mo. Sinalang na siya sa laboratorio habang pinapanood siya ng mga leaders ng iba't ibang bansa. Gumagalaw ang mga sample pero hindi ibig sabihin nito ay buhay sila at kung sobrang dilim naman ay hindi nila ito makikita sa loob. Sinubukan ni Ryland ang iba't ibang paraan hanggang sa madiskubre niyang sila ay maliliit na alien cells. Napatay ng eksperimento ang mga sample pero ibig sabihin ito ay malalaman na rin nila kung saan ito gawa. Pagkatapos ng mas marami pang eksperimento, nadiskubre niyang halos gawa sa tubig ang mga alien cell kaya medyo napahiya siya kasi ibig sabihin mali ang research paper niya. Naglalabas ang mga ito ng maraming infrared light kapag gumagalaw sila kaya nagkakaroon ng Petrovaline. Kumakain sila ng enerhiya ng araw at ginagamit ito para makagalaw. Kalaunan ay sinabihan siya ni Eva na pwede na siyang umuwi kasi may marami pang ibang scientist na maaaring mas makatulong sa kanila. Ganun pa man ay ayaw niyang masayang ang mga pinagpaguran niya at gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral para sa sangkatauhan kaya pumayag si Eva na ipagkatiwala sa kanya ang tatlong natitirang alien cell para pag-aralan. Gusto niyang malaman bakit pumupunta sa Venus ang mga cell at nilaktawan ang Mercury. Nagkaroon siya ng ideya. Pumunta siya sa hardware at bumili ng kung ano-anong gamit. Sa isang malaking kahon, naglagay siya ng maliit pang kahon na nagbibigay ng sinag ng tulad sa Venus atmosphere. Kung pumunta ang mga cells dito, ibig sabihin ay kailangan nila ng carbon dioxide. Nang maselyohan ang kahon at pinailaw ay biglang nawala ang mga cells sa dish. Tama ang hinala niya pero ibig sabihin malaya na ang mga cells sa loob ng kahon. Pag binuksan nila ito ay tatakas agad ito papunta sa iba pang liwanag. Kaya sa tulong ng iba pang mga gwardya, pinaselyohan niya ang buong
laboratorio at pinatay ang mga ilaw. Nang buksan ni Ryland ang mga kahon, ay nakita niya ang 3 cells na nakawala dahil umiilaw ito at sa gulat niya ay nadagdagan pa sila. Ibig sabihin ay kailangan nila ng sinag ng araw at carbon dioxide para magpadami, kaya sila pumupunta sa Venus. Binalik niya agad ang mga ito sa dish at binalita kay Eva ang malaking discovery niya. Agad siyang pinasakay ng mga militar sa jet at sa sobrang takot niya ay pinainom na lang siya ng pampatulog. Pagkagising niya ay nasa aircraft carrier na siya. Pinakilala siya ni Eva sa grupo ng pinakaimportanteng mga scientist at leader sa mundo. Di man niya masagot lahat ng tanong sa kanya. Napatunayan nilang pareho ang resulta ng mga eksperimento nila kay Ryland. Napagkasunduan nilang tawagin ang mga alien cell na ito na astrophage at kailangan daw nila ng 2 milyong kilo nito. Napatanong si Ryland, bakit kailangan nyo ng napakaraming ganito? Kaya pinapanata na siya ni Eva at binigyan na ng access sa mga sekreto ng estado patungkol sa tinatawag nilang Project Hail Mary, na ibig sabihin ay ang natitirang pag-asa ng mundo. Hindi lang pala ang araw natin ang unti-unting namamatay, kundi ang lahat ng sun sa buong universe. Pero may isang sun lang ang hindi naaapektuhan, ang Tau Ceti, na siyang 11.9 light years ang distansya sa Earth. Gusto nilang malaman kung bakit hindi tinatabla ng araw na ito, kaya ang plano ay magpapadala ng spacecraft papunta doon para malaman. Hindi biro ang fuel na kakailanganin nila para sa napakahabang biyaheng ito, kaya naisip nilang ang astrophage na mismo ang magiging fuel nila at kailangang kumuha ng 2 milyong kilo nito. Sinabi ni Ryland na sa ganyang karaming astrophage ay kaya nang pasabugin ang buong California, kaya pinaliwanag ni Eva na kaya nga nasa gitna sila ng karagatan. Ang fuel na ito ay sapat lang papunta at anumang resulta ay ipapadala na lang pabalik sa Earth sa pamamagitan ng probes at mamamatay na lang ang mga astronaut sa kawalan. Papatulugin lang sila na parang comatose sa buong biyahe at kailangan lang nila ng 3, isang piloto, isang engineer at isang scientist. Ang tsansang magtagumpay sila ay napakababa, kaya nga tinawag ang proyekto na Hail Mary. Sa present nang maalala lahat ng ito, ginupitan niya ang sarili niya at nagbihis na ng maayos. Binalikan niya ang mga labi ng mga namatay at nagpasalamat sa lahat ng kanilang sakripisyo. Napaluha siya at pinangakong gagawin ang lahat para sa misyon, saka sila pinakawalan sa kalawakan. Kalaunan, inanunsyo ng AI na malapit na siya sa Tau Ceti, kaya namatay na ang makina. Nang makapasok sila sa orbit ng Tau Ceti, nawalan sila ng gravity kaya palutang-lutang siya sa ship. Sinilip niya sa labas at nakitang meron din ditong petrovaline, pero hindi naapektuhan ang araw nila. Sa gulat niya ay may iba pang kakaibang spaceship ang narito, nasa malapit niya. Nang lumapit ang spacecraft niya ay agad siyang pumunta sa deck para lumipad papalayo dito hanggang sa hindi na niya makita. Ganun pa man ay lumapit din ito ulit sa kanya. Paulit-ulit lang sila sa habol-habulan pero mabilis lang siyang nahabol nito. Maya-maya lang ay nagbato na ito ng bagay papunta sa ship niya. Natakot siya, baka isa itong bomba, kaya hindi niya na pinansin. Bumangga ang bagay sa ship at tumilapon lang. Nagbato ulit ito ng panibago pero sa pagkakataong ito ay mas mabagal na, kaya lumabas siya sa space para saluhin ito. Pagbalik niya, hindi niya malaman kung paano ito buksan. Nang i-scan niya ay nalaman niyang gawa ito sa element xenon na hindi niya maintindihan dahil ang xenon ay isang gas o hangin. Naalala niyang meron pala siyang centrifuge system para magkaroon ng artificial gravity sa ship. Yun nga lang, sa labas ay paikot-ikot ka pero sa loob ay may gravity na. Pinag-aralan niya ang bagay at nabuksan niya ito. Natakot siya at pinasok ito sa kahon. Nakakuha siya ng kakaibang bilog na may linya. Sa kabilang dulo naman ay may maliliit na bilog na maraming tangkay na pumitik at tumayo bigla. Napansin niyang tulad ito ng mapa sa space at sinasabi ng alien kung saan siya galing na higit na mas malayo pa kaysa sa Earth. Binago niya ang mga tangkay at sinabi naman kung saan siya galing, saka binato ulit pabalik sa alien. Maya-maya ay nagbato na naman ito ng panibagong bagay na hugis lagusan. Naisip niyang ilapit ang ship niya sa alien ship. Mabilis na nakonekta ng alien ang 2 spacecraft at gumawa ng isang lagusan ng ilang segundo lang at walang kahirap-hirap. Nagsuot ng spacesuit at pumunta sa kabila, saka sumilip sa bintana. Biglang may gumalaw at nagulat siya. Buti na lang ay nakahawak agad siya. Bumalik siya ulit at nakita ang kamay ng alien na gumagalaw. Pinakita nito ang laruang ginawa niya na maliit na Ryland at ang spaceship niya. Pinagalaw ang mga ito at sinesenyasan siyang bumalik muna sa ship niya. Nang makabalik siya, binaklas muna ng alien ang lagusan, pinaikot-ikotin ang ship niya tulad ng kay Ryland, saka kinonekta ulit ang lagusan at nang buksan niya ang lagusan ay
sinapak siya ng matinding pressure pero ngayon ay may gravity na pati ang lagusan. Sa pagkakataong ito ay naglagay na siya ng mga ilaw sa lagusan at nang maabot niya ang bintana, pinakita niya ang ginawa niyang model ng alien ship gamit ang noodles. Lumapit na ang alien sa kanya at para itong gumagapang na bato. Nang binati siya nito at binuksan ang bibig ay nagulat si Ryland at napasigaw. Nagulat din tuloy ang alien at lumayo sa kanya. Nagsorry si Ryland sa naging reaksyon niya. Kapag gumagalaw siya, ginagaya na siya ng alien. Kaya nagposing siya ng mga nakakatawang itsura. Tinuro ng alien ang bintana at nagturo din siya. Matagal pa bago niya mapagtantong tinuturo pala ng alien ang panibagong mensahe sa kanya. Binuksan niya ito at nakita ang kakaibang kwintas. At sinisenyasan siyang tanggalin ang helmet niya. Pero agad siyang tumanggi kasi mamamatay siya. Napupundi na rin ang ilaw kaya kailangan niya nang bumalik. Habang naglalakad pabalik, naalala niyang ang dalawang kwintas ng 8 ay simbolo ng oxygen. At tila sinasabi sa kanya ng alien na may oxygen sa tunnel. Nag-isip-isip muna siya ng matindi kasi masyadong delikado ito pero sa uli ay tanggalin na rin. At namangha siya na nakakahinga siya ng maayos. Kalaunan, pinag-aralan niya ang mensahe ng alien at napag-alamang may Petrovaline din sa araw nila. At nandito siya para pag-aralan din ito dahil nagkakaproblema din sa planeta nila dahil sa humihinang araw. Bumalik agad siya sa lagusan para sabihing dapat silang magtulungan. Pero una, kailangan muna nilang pag-aralan kung paano sila makakapag-usap ng maayos. Naisip niyang universal naman ang math kaya pinakita niya ang measuring tape. Pinasok ito sa maliit na bintana para makuha ito ng alien kaso pinaglaruan lang ito nito. Ang sunod ay pinakita niyang orasan pero hindi nito naiintindihan. Naisip niyang madilim nga lahat ang nasa loob ng alien ship at wala din itong muka kaya naisip niyang bulag ang nilalang at gumagamit lang ito ng echolocation para makakita. Pinangalanan niya ng Rocky ang alien. Bumalik muna siya para paumbukin ang mga numero at nang ilabas niya ay nakikita na ito ng alien at nagsasayaw sa tuwa. Nang turuan niya ito kung paano magsabi ng okay sa pagka-thumbs up dahil sa hugis ng kamay nito ay thumbs down lang ang nagagawa nito. Umalis si Rocky at pagbalik ay may dala na siyang kakaibang bagay na may mga symbols at umiikot kaya naisip niyang ito ang orasan nila. Umalis at bumalik naman si Ryland at ngayon ay may dala na siyang laptop at microphone. Tinuturo niya isa-isa ang mga numero at nire-record si Rocky kung ano ang salita nila doon. Lumipas ang maraming oras. Maraming bagay na ang napakita niya kay Rocky at nang nakarami na siyang salita ay gumawa siya ng alien language translator. Nire-record niya na rin ang mga eksperimento niya sakaling makatulong sa Earth. Madaling nakakagawa ang alien ng kung ano-anong bagay at may ginagamit siyang kakaibang material na tinatawag ni Ryland na Xenonite. Isang araw, nagpakita siya ng astrophage kay Rocky at nakilala niya agad ito at sinabing napakasamang bagay nito. Patunay na pareho ang rason kung bakit sila nandito. Nasabi ni Rocky na ayaw na niyang mag-isa. Meron din siyang mga kasamahang crew at namatay din sila katulad ng kay Ryland kaya nangako sila sa isa't isa na magtutulong sila para iligtas ang kani-kanilang mundo at nag-fist bump. Gamit ang mga models at translator, pinagkumpara nila ang mga data at mga pag-aaral nila tungkol dito. Pinakinggan nila ang iba't ibang boses sa software at pumili si Rocky ng boses na gusto niya. Nang nagpaalam muna si Ryland dahil matutulog muna siya, ay gusto na ni Rocky na magkasama silang matulog. Kasi sa kanila daw, para itong proteksyon ng bawat isa. Hindi man sanay si Ryland pero pumayag na rin siya dahil sa sobrang lungkot at takot daw ni Rocky nang mamatay ang mga crewmates niya. Kaya napilitan siyang magdala ng higaan para matulog silang kapwa na magkalapit sa bintana. Sa nakaraan, pinakilala sa kanya ni Eva ang mga napiling astronaut para sa misyon. Gusto nilang gumawa ng paraan kung paanong matatapos agad ang buhay nila pag nagawa na ang misyon dahil matatagalan pa kung mamamatay lang sila sa gutom. Pinakita sa kanila ni Ryland kung paano gagana ang makina at ang kakayahan ng astrophage na tunawin ang toneladang metal sa isang segundo. Sa present, bigla siyang nakarinig ng ingay at nakitang paparating na si Rocky at nakagawa ng paraan na makagala gamit ang pressurized na kulungan bilang kanyang astronaut suit. Namangha ito sa teknolohiya ng tao nang maglibot-libot siya at pinagsabihan si Ryland na makala. Gusto sana ni Ryland na magtrabaho sa kani-kaniyang ship na lang pero mas gusto na ni Rocky dito at tumili pa siya ng sarili niyang kwarto para magtrabaho silang magkasama. Mareklamo na si Ryland dahil bossy daw si Rocky. Nakakadiri pa daw tingnan kung paano sila kumain. At dahil tagus-tagusan din sa pader ang paningin at pandinig ni Rocky, wala ng pribadong lugar pa si Ryland. Nang mapagkwentuhan ang teknolohiya ng ship, napagtanto ni Ryland na wala
wala palang alam sila Rocky tungkol sa radiation dahil walang ganito sa kanilang planeta dahil makapal ang kanilang atmosphere. Kaya nang maglayag sila, sumalubong sa kanila ang matinding radiation pero dahil engineer si Rocky sa likod, naprotektahan siya at hindi namatay. Kailangan pa nila ng maraming astrophage sample kaya bumiyahe muna sila sa pinakamalapit na planeta na tatagal ng 11 araw. Kaya nagbanding muna sila at pinakita niya kay Rocky ang magagandang lugar sa Earth. Nasabi ni Rocky na namimiss niya na ang mga kasamahan niya dahil magkasama sila sa loob ng 186 years. Sa nakaraan, naalala ni Ryland na minsang nag-inuman sila ay lumabas muna siya kasi hindi siya komportable. Nakita niya si Eva at nasabing katakatakang masaya pa rin ang lahat kahit alam nilang mamamatay na rin sila sa kanilang pag-alis. Pinaliwanag sa kanya ni Eva na para sa ganito sila sinanay. Bumalik na sila sa bar at kumanta pa nga si Eva sa karaoke na siya ring theme song ng pelikulang ito. Sa present, nakarating na rin sila sa planeta at namangha sa kagandahan ng kulay nito. Lumabas siya at nagpailaw para mag-akit ng libo-libong astrophage na gumagawa ng napakagandang sinag. Napagdesisyonan nilang tawagin ang planeta na Adrian. Dinala nila ang mga sample para pag-aralan pa at nagulat nang malamang umaalis din sila agad sa planeta kaya naguguluhan si Ryland kung paano silang nakakapagpadami. Ng pag-aralan, nalaman nilang sa resulta na may bakterya ng kahalo ang astrophage na ibig sabihin ay may buhay sa planetang Adrian at pinapatay nila ang astrophage na parang predator kaya mahina na ito at hindi na kayang mapatay pa ang araw. Kung makakahuli sila ng maraming predator bakterya at dalhin ay maililigtas nito ang kani-kanilang planeta. Nasa mga lapaap ang bakterya pero hindi kaya ng ship na makatagal sa loob ng atmosphere nito kaya para lang silang mamimingwit ng bakterya sa alapaap. Ang problema ay hindi pa bihasang piloto si Ryland at nagpapatsamba lang siyang mapalipad dito. Kaya nagpractice muna siya ng ilang beses hanggang sa nakakalapit na siya sa atmosphere. Nagre-record siya ng video tutorial para maipadala niya sa Earth. Nagtataka si Rocky na bakit hindi mo na lang ituro pag uwi mo. Sinabi niyang hindi na ako makakauwi dahil dito na ako mamamatay. Ayaw pumayag ni Rocky at inalok ang fuel sa spaceship niya. Magpapabagal man ito sa biyahe niya pero at least mabubuhay sila pareho at makakauwi. Napaluwa siya at niyakap ang kulungan ni Rocky bilang pagpapasalamat. Sa nakaraan, nagkakwentuhan lang si Eva at Ryland 3 araw bago ang lipad. Biglang sumabog ang laboratorio at nasunog ang buong gusali. Sa present, lumipad na sila papalapit sa atmosphere at binaba ang pamingwi. Nang mapuno na ay babalik na sana siya sa loob pero mabagal sila kaya nagtamo ng ilang sira ang ship. Nabagok siya ng bakal at nawala ng malay. Buti na lang ay nagising din siya agad kaso nakasabit pala ang kadena sa ilalim ng ship. Tumitindi na ang init kaya pinapabalik na siya ni Rocky agad dahil kailangan na nilang umalis. Hayaan niya na yon, bumalik na lang sila para mamingwit ulit. Pero ayaw niyang sumuko at kinuha ang probe. Tinamaan siya ulit at nagkandasapot-sapot ang tali niya. Kaya pinutol niya na lang ito at kamay na lang niya ang kumakapit sa ship kaya nagmadali siyang pumasok. Lumipad na sila papalayo sa planeta at nagkalasog-lasog na ang ship pero sinagad niya ang bilis para makalayo sila agad at nang makalabas na sila ay pinatay na niya ang makina. Kaso hindi na tumitigil sa paikot-ikot ang spaceship. Napansin niyang may taga sa tangke at natatapon ng fuel nila kaya kailangan niya nang pakawalan ito. Napakahirap man sa sobrang ikot-ikot pero nagawa niyang mapindot ito. Nang matanggal na ang mga tangke ay bumalik sa normal ang takbo ng ship pero nawala na siya ng malay. Nagising siya at sinubukang i-activate ang centrifugal para bumalik ang gravity pero nawalan ulit siya ng malay. Nagising si Rocky at kinakausap siya kaso hindi na pala gumagana ang translator. Sa sobrang pag-aalala, lumabas na si Rocky sa kulungan niya at siya na ang pumindot mismo ng buton. Kumalma na ang ship at bumalik na ang gravity. Napakahirap pa nito para kay Rocky na nasa labas siya ng kulungan pero hindi siya nagpapigil at dinala si Ryland sa medical pod para pagalingin siya ng AI medic. Kaya bumagsak ng tuluyan si Rocky. Sa nakaraan sa pagsabog ng lab dahil sa pagkakamaling eksperimento sa astrophage, namatay ang
ang mga scientist at wala na rin silang oras para mag-training pa ng panibago. Kaya pinakiusapan ni Eva si Ryland na siya na lang ang sumama. Agad na tumanggi si Ryland kaya humaba pa ang argumento ng malala at sinumbat na sa kanya ni Eve na wala ka namang may iwan dito kasi wala kang pamilya, wala kang mga kaibigan, ni wala kang ang alagang hayop. Sige, pag-iisipan ko. Meron ka na lang 3 oras para mag-isip. Sa present, nagising na siya at nakita ang mga dungi sa sahig na tila mga dugo ni Rocky. Natuwa siya nang makitang nakabalik si Rocky sa kulungan niya, natutulog at nagpapagaling. Dito na rin siya nagpapahinga sa tabi ni Rocky tulad ng nakagawian nila. Nakita niya na rin ang mensaheng iniwan ni Rocky sa laptop na nakikiusap na iligtas ang mundo nila. Kaya sinimulan niya na ang pag-aralan ng bakterya at nakumpirmang kinakain nga nito ang astrophage at pinangalanan niya itong Taumiba at inaalagaan ito sa mga Senonite containers. Lumipas ang mga araw, nag-aalala na siya na baka hindi na magising si Rocky. Kinakausap niya ito lagi at nagsasabit pa ng mga drawing sa kulungan niya. Kalaunan ay nakatulog siya at nagising siya sa ingay at labis na tuwa nang makitang magaling na si Rocky at niyakap siya. Pinakita niya ang Taumiba farm na sapat na sa kani-kanilang planeta. Ibig sabihin ay makakauwi na sila at nag-celebrate sila sa panonood ng mga video ng fireworks. Nagsuot si Rocky ng damit ng pang-selebrasyon at gumawa naman ng paper hat si Ryland at niregaluhan niya si Rocky ng laptop na puno ng pag-aaral ng mga tao at ng laruan na parang Earth. Nalungkot si Rocky dahil wala man lang siyang pangregalo kay Ryland. Sinabi ni Ryland, sapat na ikaw ang dahilan kung bakit nagawa natin ang lahat ng to. Bago maghiwalay, dapat bumisita naman si Ryland sa spaceship ni Rocky at nilibot siya sa buong lugar. Namangha siya sa kakaibang teknolohiya na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Ilang oras bago ang misyon ay sinabi niya kay Eva na buo na ang desisyon niya na hindi siya sasama sa misyon. Tinitigan lang siya ni Eva at pinaliwanag na para naman ito sa ikabubuti ng lahat at wala na pala siyang magagawa dahil sasama siya sa ayaw at gusto niya. Dumating na ang mga tauhan, tumakbo agad siya papalabas, saka tumakas pero nahuli din siya ng mga gwardiya at pinatulog siya. Sa pilitan pala siyang sinakay sa spaceship. Sa present, tinutulungan na siya ni Rocky na ayusin ang mga sira sa ship at oras na para magpaalam. Naging makapagdamdamin ang pagpapaalam nila sa lagusan at nagposing pa ng mga nakakatawa. Nagkahiwalay na sila ng landas at kailangan niya na ulit masanay mag-isa. Kalaunan ay nag-alerto ang ship dahil sa matinding kontaminasyon. Nadiskubre niyang tumatagas pala ang bakterya sa lalagyang Senonite kaya pinalitan niya agad ito ng ibang lalagyan. Kaso ngayon ay nag-aalala naman siya kasi gawa sa Senonite ang buong spaceship ni Rocky. Pag tumagas ang Taumiba sa ship ay lalanusin nito ang fuel niya at ma-stuck si Rocky sa space habang buhay. Kinalkula niya agad ang oras na gugugulin niya kung sasagipin niya si Rocky sa kauuwi. Sa kasamaang palad ay hindi niya pwedeng puntahan pareho. Imbis na umatras ulit tulad ng duwag na Ryland noon, nilakasan niya ang loob niya, inipon lahat ng research pati ang bacteria farm at pinadala lahat ito sa Earth gamit ang probes tulad ng orihinal na plano. Saka siya pumihit sa ibang direksyon para habulin si Rocky. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay ay nakita niya rin ang spaceship niya na nakahinto na. Lumabas siya para lumapit sa ship ni Rocky at kinakalampag ang bintana hanggang sa makita niya si Rocky at papasukin siya. Lumipas ang maraming taon. Nakarating na ang mga probes sa Earth at pinapanood na ni Eva ang mga recording ni Ryland. Nagyayelo na din ang mundo pero at least ngayon alam na nila kung paano ito maililigtas. Samantala, nailigtas na rin ang planeta ni Rocky at nagkaroon na ng sariling bahay at lupa si Ryland doon. Natutunan niya na rin ang lingwahe nila kahit walang translator. Isang araw, sinabihan siya ni Rocky na gumagawa na sila ng spaceship para makauwi na din siya sa Earth. Gayun pa man ay mas pinili niya na lang manatili dito at magturo sa maliliit na batang alien kamukha ni Rocky. Nandate ka ba sa kwento ni Rocky? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.